Hello. Kumusta? May adlaw karon tanan mga kaigsunan mga kasampiak. Here we go again, boy America the 30 realist mga ingon nga. Kung adunay hidugmo tungod sa tumang kakapoy ug kaluya, ang imo mga pulong may magadasig kanya sa pagtindog. So mga kasampiak, kung saan man kayo sa mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ang iyong buong pamilya at mabuhay po tayong lahat. God bless po. So time check, it is now 12:52 in the morning. So Wednesday na po. So 27th of November 2024 dito sa Brooklyn, New York. So mga kasampiak, ano bang pwede nating pag-uusapan ngayon? So alam naman natin yung mga pangyayari, mga kaganapan dyan sa Pilipinas, di ba? Itong mga kalaban ng mga Duterte, double time, triple time, quadruple time, itong mga paninira nila, demolition job para mapabagsak ng itong mga Duterte. Hindi tayo lagi kayong magmasid. Huwag lang kayo makinig sa mga bias ng mga mainstream media at sa mga bayarang social media, kasi itong lahat nakasalalay yung ating bansa. So di ba? Todo lang yung mga hearing nila. So alam naman natin na bayad lahat ng mga ginagawa nila eh. So ngayon dito naman sa Quadcom, noong isang araw Quadcom pa rin, dumalo si Inday Sara eventually at nag-oath taking. Then yesterday it was the Senate, the upper house. Ito namang committee ni Hundi Virus, si HR PL Health Virus. So pinag-usapan nila yung about cryptocurrency, di ba? About band, about noong mga illegal Chinese na nakapasok sa ating bansa na ginagamit ang late registration, yung sa yung birth certificate na ang dami daw na nakapasok ng mga illegal Chinese. So unang-una pag-usapan muna natin itong cryptocurrency. Sabi kasi may isang abogado na nagsuggest na dapat ma-regulate itong cryptocurrency. Okay naman yan, mag-regulate ng cryptocurrency. Okay yan, gusto ko yan, pero not all cryptocurrency. So ito, pag-usapan natin ang cryptocurrency. Sa mga hindi pa nakaalam ng cryptocurrency, yan yung isang digital asset, yung cryptocurrency, katulad ng Bitcoin. Papakita ko sa inyo. So ang cryptocurrency, katulad nito yan, Bitcoin, katulad ng Ethereum, yan, mga Shiba Inu, ganun. Yun ay cryptocurrency. Kasi naniniwala ako nga in the future, itong mga cryptocurrency, ito na yung mga talaga maghahari when it comes to payment methods. Halimbawa na lang, magbayad ka ng kuryente, magbayad ka ng lahat ng mga bills mo. Instead of mapunta ka pa sa bangko, punta ka pa lang sa establishment, pag dito na sa cryptocurrency, paperless, less of manpower, and you can transact anytime 24/7. So yun yung advantage ng cryptocurrency. So ang disadvantage naman sa cryptocurrency, magagamit yan sa mga fraudulent transactions. Kung kaya yan yung inakusa nilang sa Pogo, malaki talagang potential na ginagamit yan sa mga fraudulent transactions. Kasi halimbawa ikaw isang criminal, or halimbawa na lang ikaw trabahante ng gobyerno, magnakaw ka ng pera tapos ilagay mo sa cryptocurrency, kasi from hot cash into cold wallet, kasi bibili ka dito sa mga apps katulad ng Coinbase. Tinatawag ito na Coinbase application. Bibili ka ng halimbawa Ethereum, so ilink mo yung bank mo, tapos ang gagawin mo, kasi yung cryptocurrency ang bilis magtaas at magbaba ng presyo. So ang gagawin mo, ang ginagawa ng mga karamihan dyan, pina-convert nila into USDC. Ito yung USDC, US dollar yan. Kasi yung USDC, stable coin yan, $1 yung price niyan. So halimbawa, bibili ka ng Ethereum, bibili ka ng Bitcoin from millions of money from the government or whatsoever, any illegal transactions. So i-convert mo into USDC. Then may may kaakibat ba yan na tinatawag na gas fees, yung transaction fees, ganun. Kasi yun naman yung nila, diyan nabubuhay yung apps, ganun. So ang Coinbase, ito naman ay centralized app naman, centralized. Yung decentralized app, yung decentralized, meron din mga decentralized app, pero ang cryptocurrency decentralized yan. Walang magmamay-ari yan. Ikaw mismo, kung ikaw yung bibili ng cryptocurrency, tapos ilalagay mo sa tinatawag na cold storage. Halimbawa, ipapakita ko sa iyo yung halimbawa ng cold storage. Ito naman, may Shiba ako nasa cold storage, itong Trust Wallet, yung Coinbase wallet, Trust Wallet, yun yung tinatawag na cold storage. So ang gagawin mo from Coinbase, ilalagay mo, i-transfer mo naman sa Coinbase wallet or Trust Wallet, para ikaw na mismo may codes ka, may password, kaling sa yung email, kaling sa yung cellphone number, kasi yun yung may mga phrases pa doon.
Kasi ikaw yung nagmamayari. So yung mga halimbawa sa mga fraudulent transactions, pwede lang itatago yung pira niya na nakaw dyan. Kahit yung mga mamamatay tao, mga halimbawa ginagamit sa kidnapping, mga ransom money, pwede nilang i-convert into cryptocurrency. So from fiat money, hot cash, to cold storage, itong decentralized cryptocurrency, pwede nilang ano yan. Ganun. At pwede mo rin yang ma-access anytime, anywhere in the world, gamit naman yung VPN. Tapos pwede kang mag-open account sa Cayman Island, walang walang tax kasi doon eh. So yan yung mga ginagawa ng mga illegal. Yan din yung bakit kadalasan ng mga malalaking mga negosyante, investors, nag-open ng account sa Cayman Islands kasi walang tax doon eh. Ganun yun. So ito naman nag-ano naman sila about bonds. Ano ba yung bonds? Ang bonds naman pinaka-simple ways na lang yung pag-usapan natin, simple terms. Yun na lang pinaka-common use. Dalawa kasi yung maraming klase ng bonds pero dalawa yung pinaka-usually common na ginagamit. Itong coupon rate at saka non-coupon rate, zero coupon rate. Sa coupon rate, dito naman sa zero coupon rate, una, kadalasan ang mga nag-i-issue niyan, yung governments. Halimbawa, yung gobyerno natin mag-issue ng zero coupon rate. Halimbawa, sila, mag-raise sila ng, hiram ako ng 5 million. So, for 4.5 million, ganun. So, yung investors, ang face value is 5 million, pero yung investors, magbibigay lang yan ng 4.5 million. So, within maturity date or due date, for example, 10 years. So, within 10 years, magbabayad itong, lang yan, isa lang yung bayaran. Walang interest kasi yung zero coupon rate. So, pag nag-raise yung government ng, ng bond, zero coupon rate na 5 million, pero ang ibibigay lang ng investor 4.5 million kasi yung parang discounted ba. Tapos within 10 years, sa 10 years magbabayad na siya ng 5 million. So may na siya, sa Bisaya pa may ginansya na, so may tubo na siya. Yan ang pinaka simple dito naman tayo sa dito naman tayo sa coupon rate na bonds. Ang coupon rate kadalasan diyan nag-issue itong mga corporations, mga private institutions. Halimbawa na lang ikaw, katulad ng pandemic, ganun. Halimbawa, ikaw, isang company. Yung company mo, para maisalba mo, kasi parang masara na tong company mo, bankrupt na kasi tinamaan ng pandemic, ganun, wala na kayong pundo. So, ang gagawin mo, mag-issue ka ng, tinatawag na coupon rate na bonds. So, for example, 5 years. So, within maturity of 5 years, halimbawa na lang, US dollars para mas madali. Halimbawa, $25,000 within 5 years. So, mag-issue tong korporasyon. So, within 5 years, so every year, magbabayad siya ng so, 25. So, 5,000. 5,000, 5 times 5, 25. So, every year, magbabayad siya ng 5,000 plus the interest rate. Ang interest rate, depende yan so, ilan yung interest rate ng ng central policy. Monetary policy. Kaya sa atin itong central bank yung monetary policy kasi sila yung may nagko-control ng interest rate, nagko-control ng magbaba ng interest or magtaas. Halimbawa ngayon 6% yung interest rate natin. So interest rate, magbayad ka ng 5,000 plus interest rate na 6%. So within maturity date of 5 years. So within 5 years, makumpleto na yan, tinatawag na maturity date or due date. Itong investor, itong nag-issue ng bond, itong private institution or corporation, mababalik naman tong face value sa investor na $25,000 ganun. So kumita tong investor ng every year ng 5,000 plus interest rate, at the same time sa due date, maturity date, babalik yung face value niya, yan yung pinapahiram niya na $25 ganun. So both beneficials between the investor and itong corporation, kasi itong corporation, maisalba itong corporation niya na ma-bankrupt, ma-dissolve yung company niya. At the same time, itong investor naman, kikita sa interest rate, babalik yung face value niya. Ganun yun. So, itong si Hontiveros, sinabi niya na, itong gobyernong ito, daw, yung pogo daw, mga illegal, mga drugs, lahat na lang, iniugnay sa mga Duterte. Sabi na mahina daw itong batas natin, ganun. Kung kaya tinitik advantage ng mga nasa taas lang. May pa siya, may mga graph pala, ang lahat link yung pogo kay Duterte. Ito talaga paninira lang talaga eh. Kung totoong may kasalanan itong mga Duterte, kakasuhan na nila. Pero ang ginagawa nila for publicity, ganun. At hindi naman mahina itong batas natin. Yung nagpapatupad lang ng batas kasi nabayaran. Kasi lahat naman, kadalasan naman, mga mukhang pira, ganun lang yan eh.
Katulad ng mga ginagawa ng Quadcom, ganun. Tapos naman sinasabi na ano, kasi itong trabaho naman ng lower and upper house, magano naman sila head of legislation. So gagawa na daw ng ano para yung border control natin, palalakasin daw natin. Tapos titingnan daw yung mga sa birth certificate about later registration, ganun. Pero ang problema dyan nabayaran kasi. Yun yung problema. Yung mga nakaupo sa atin, yung nabayaran. Ang dali lang mabayaran ng pira. Yun ang problema kasi walang mga morals itong nakaupo sa gobyerno. Paano? Yung sa taas magnanakaw, yung sa baba magnanakaw din. Yun yung totoo dyan. Pero sa panahon ni Tatay Digong, may kamay na bakal siya. So yung sa baba, walang kukunti lang yung mga nagnanakaw kasi pag nahuli, tanggal. Ganun Ngayon, magnanakaw at adik pa yung mga nakaupo sa taas. Ayaw nga magpa-drug test. So, itong mga nasa baba, isasabihin na hindi yun matatawa. Sabi, panahon na natin to Ganun kung kaya sila tiba-tiba na ngayon, ayaw na nilang makabalik itong mga Duterte. So, sabi nila nabasa na tayo, kung baga maliligo na tayo. Ganun, kung kaya baga sanib pwersa na silang lahat. Pati itong natin, commander, itong chief of staff natin sa AFP, si Browner, walang ginagawa. Nagpakaaso, so tuta na lang siya from Browner, naging Brownie na lang siya Kasi alam naman natin na, hindi ko alam kung asawa niya or basta meron siyang mga relatives dyan na kasama dyan sa mga kabinet ni Marcos. So wala. At si si Gadon naman kinasuhan na, di ba? Alam naman natin na na-disbarred si Gadon. Ngayon kinasuhan niya siya yung na post dyan, kinasuhan si Inday Sara para ma-disbar. Good luck na lang sa inyong lahat din yung mga dito ngayon, just now, ito namang Justin, ito namang sa lower house, about naman sila, itong mga tinitira naman nila itong mga Duterte, itong mga sila hindi dumalo si Grijaldo, si Police Colonel Grijaldo, ganun. Kahit ba naman ako, alam ko naman na gigipitin lang ako, tapos ka pa dyan, i-contempt, tapos baka pang gagawin mo. Alam naman natin si Attorney Lopez gusto pang ilagay sa correctional dun sa women's correctional facility. Tapos wala, daming mga ginagawang Pero si Inday Sara kahapon nung nag-oath taking, siya, hindi naman siya tinanong. Ganun. Kasi di nila inakala kasi nila hindi dadalo si Inday Sara. So yung script kasi nila, wala pa sila doon sa kay Inday Sara. So sa tingin ko, pag makagawa na sila ng script, saka na sila pupunta kay Inday Sara. Ganun. Wala talaga itong gobyernong ito. Tapos meron pa silang mga dami nilang mga pautot diyan sa diyan sa Quadcom, yung Quadcom. Dami talaga yung house, wala. Iwan ko ba, kung lagi lang ganito, walang mga morals tong mga nakaupo sa atin. Ano kayang maganda dito sa tingin niyo mga kasampiak? Kailangan talaga na hindi pwedeng i-single out lang nila si Inday Sara lang yung gusto nilang i-audit at sila na gusto mag-audit. Yung ginagawa nila angio interference din. Tapos ngayon na ayaw ni nagpasa ng letter itong si Attorney Zulwica, ginipit nila. Yun lang ang problema. So dapat itong mga lahat ng nakaupo sa gobyerno i-audit. May nagsabi nga na si Marcos at si Romualdez walang audit totally, completely. Wala. At saka yung itong mga mga buwaya diyan sa Tungres, audit lang sila by certification. So wala. Malaking kalokohan talaga itong mga ginagawa ng gobyerno natin ngayon. Kaya masakit para sa atin na itong nagtatrabaho talaga, ito si Inday Sara, ginigipit nila. Kung baga wala nang kakampi si Inday Sara, tinanggalan pa ng mga mga security. Kung kaya tayo tayo magmasid tayo, laging maka-back up lang tayo kay Inday Sara. Bantayan natin siya. Kasi wala. Ang pag-asa natin is Inday Sara lang kasi lahat na lang kumukontra kasi kung saan yung pira, doon yung doon yung mga aso Kung baga itong mga nakaupo sa gobyerno, sa sinabi ko, wala mga morals. Lang sila, pira-pira lang, ganun. So as always, magmasid tayo, bantayan natin ang lahat ng mga nangyayari at magdasal tayo. Godspeed mga kasampiak at maraming salamat. Hanggang dito lang muna kasi marami pala sana akong sasabihin kaso duty tayo